umaga po. Sana ngayon maganda ang ating umaga kahit iba't iba ang ating mga kalagayan sa kanya-kanyang tahanan. Sa ating pong pag-aaral ng nakaraang linggo ay ating tinalakay ang tungkol sa pagkakaisa ng Iglesia. At ngayong umaga ay ating pagpapatuloy ang ikalawang bahagi ng ating pag-aaral tungkol doon. Nabanggit ko noong nakaraang linggo na tungkol sa pagkakaroon o pagpapanatili natin ng pagkakaisa, mahalagang meron tayong mahalagang napapractice natin sa ating mga sarili ang mga attitude na kailangan sa pagpapanatili ng pagkakaisa. Meron mga pag-uugali kailangan nakikita sa mga mananampalataya dahil ang mga ugaling ito ang tutulong sa atin upang masunod natin yung sinabi ni Pablo, yung inutos na pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa. Iba-iba tayo, iba-iba ang ating mga iba-iba kung paano tayo lumaki, paraan ng pagpapalaki sa atin. Kaya iba-iba din ang mga naging kasanayan natin, iba-iba ang ating mga ugali, iba-iba ang ating mga pagkilos, at hindi talaga madalas ay hindi nagtutugma ang ating mga pag-uugali sa isa't isa. Dahil na inakatibay ng ating pagkakaiba-iba. Ang mga pagkakaiba-iba din ito ang ginagamit naman pagkakataon ng kaaway, ng dyablo, para lumikha ng kaguluhan sa iglesia. Dahil alam ng kaaway na ang mga pagkakaiba-iba natin ito, lalo na sa ating mga pag-uugali, ay matagal na panahon naging bahagi ng ating pagkatao. And then, nang tayo maging mananampalataya ay kailangan mabago. Kailangan mabago. Sa iba, ayaw nila ng isang taong, ayaw nila ng mga taong madaldal. Sa iba, ayaw nila ng taong masyadong tahimik. Ayaw nila sa taong mayabang. Ayaw nila ng mga taong, ayaw nila sa mga taong masyadong mabait. Meron tayong gusto, maaaring meron tayong magugustuhan sa isa't isa, pero tiyak na meron din tayong aayawan sa isa't isa. Dahil hindi yun maganda sa ating pagtingin sa ating palagay. Kung gayon, ano ang dapat natin gawin na kahit meron tayong ayaw sa isa't isa, kahit merong pangit sa isa't isa na maaaring may mga pagkakataon na kakakanti sa atin, para tayo mainis, magalit, mauyamot, ano ang dapat natin gawin o ano ang solusyon para doon? Ang solusyon ay ang sinabi ni Pablo sa Pilipos na ating pangunahing talata noong nakaraan at siya rin ating talata ngayong umaga. Balikan ninyo po sa Pilipos chapter 4 verse 1. Pilipos chapter 1, chapter 4 I mean. Efeso po. Okay, siya na, nagkahalo-halo. Efeso chapter 4, verse 1, sabi niya, "At ako na isang binabudahan sa Panginoon, ay namamanig sa inyo na mamuhay kayo ng nararap, kaya sa mga tinawag ng Diyos." Verse 2, ito ang ating pangunahing talata. "Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait, at matyaga, at magmahalan kayo, at magpamanhinan." And then sinabi niyang pagsumikapan ninyo, mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu. Bago dumating ang verse 3, ay meron palang verse 2 muna. At ang verse 2 ay naglalaman ng atas ni Pablo na i-practice ninyo ang mga katangian ito bilang mga hilirang ng Diyos. Ito ang dapat na makita sa inyo bilang mga hilirang ng Diyos. At ang totoo, ang mga katangian din ito, ang mga pag-uugaling ito, ang magdadagdag ng patotoo at patunay na kayo nga ay mga hinirang ng Diyos. Ano-ano yun? Binanggit niya sa verse 2, maging mapagpakumbaba, mabait, matyaga, magmahalan at magpaumanhinan. Ito ang mga katangiang sagot sa ating problema pagdating sa ating mga pagkakaiba-iba. Na kahit meron tayong ayaw sa isa't isa, kahit meron salungat
magkasalungat tayo sa ilang mga bagay, maaari natin gamitin yun sa pamamagitan ng mga katangian ito. Ang mga katangian ito'y magiging susi, hindi lamang para maiwasan natin ang anumang anyo ng kaguluhan o pagkakabahagi sa iglesia, kundi ang mga katangian ito'y magiging susi rin para tayo magkaroon ng isang matamis na pagsasamahan at kaugnayan bilang iglesia. Ang katangian ito ang mag-aakay sa atin na higit na pahalagahan ng kaugnayan kaysa sa anumang hindi pagkakaunawaan. Dahil mas mahalaga na pinipili natin ang pagkakaisa kaysa inilalaban natin ang anumang mga katwirang meron tayong nalaban sa isa't isa. Ano ang silbi o kabuluhan na ikaw ay nanalo sa isang argumento sa isang kapatid, ngunit nasira naman ang iyong kaugnayan sa kanya? Naputo lang inyong kaugnayan sa isa't isa. Hindi ito kalooban ng Diyos. Alam natin hindi kalooban ng Diyos ang mga wasak o sirang relasyon. At siya ay totoo sa atin bilang iglesia. Hindi kalooban ng Diyos ang iglesia ay nagkakawatak-watak. Sira ang mga kaugnayan. Ang kalooban ng Diyos ay tayo ay nagkakaisa at mananatiling iisa, nagkakaisa. Yun ang pangunahing dahilan, isa sa dahilan kung bakit si Jesus ay namatay sa krus. Para ayusin ang para ipanumbalik ang ating kaugnayan sa Diyos Ama at sa gayon magkaroon tayo ng maayos na kaugnayan sa Kanya. Ganyan din dapat sa iglesia ang ating pagsisikap, mga kapatid. Namatay rin si Jesus para sa iglesia kapag sinisira natin ang pagkakaisa dahil sa mga pagpipilit ng ating mga gusto at argumento o dahil meron tayong ayaw sa isa't isa. Winawalang halaga natin ang mga sakripisyo nito ni Jesus. Ngayong umaga, nais ko pong ibahagi sa inyo katulad ng unang sinabi. Ano-ano ito mga katangiang ito na kailangan o dapat nating tinataglay upang mapanatili ang pagkakaisa? Tatlo ang aking ibabahagi. Una, humility, pagiging mapagpakumbaba. Unang-una sa binanggit ni Pablo, kayo'y maging mapagpakumbaba. Sa NIV, ganito ang pagkakasali. Be completely, dinagdagan ang salitang completely, humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Be completely humble. Isang utos na nagsasabi, naghihikayat na tayo buong magpakumbaba tayo maging buong pagpapakumbaba ang inahingi, inaasahan, o inahanap sa mga hinirang ng Diyos. Bakit mahalaga ito, mga kapatid? Maraming mga nagsabi na unity starts through humility. Nag-uumpisa ang tunay na pagkakaisa sa pagpapakumbaba o pagpapakaba. Mahirap ma-achieve o ma-maintain ang pagkakaisa ng walang pagpapakumbaba. Sa Pilipos, chapter 2, verse 3 hanggang 5 ay pinaliwanag ni Pablo kung anong gusto niyang kung ano ang ibig niya sabihin sa magpakumbaba. Pilipos chapter 2 verse 3, nasabi niya ganito, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanya. Bagkus, magpakababa kayo tulad, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo mabuti kayo sa iba. Kapag malasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Dito sa talatang ito ay inuutusan at sinasaway at the same time ni Pablo ang mga mananampalataya sa Pilipos. Ang sabi niya,
Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil sa hangad lamang na matanyag. Minsan kailangan natin magsiyasat ng ating sarili at siyasatin ang ating mga paggawa at paglilingkod at tanungin ang ating sarili. Bakit ko ginagawa ang aking ginagawa ngayon? Bakit ako naglilingkod ngayon? Ano ang dahilan bakit ako naglilingkod? Minsan kailangan natin tanungin ang ating sarili. Dahil baka mali na pala ang hangarin natin sa ating ginagawa. Bakit hindi maganda at mapanganib na tayo ay na sa ating paggawa ay may kasamang paghahangad ng matanyag? Bakit hindi yun mabuti para sa ating, para sa iglesia? Dahil lilitaw ang mga paligsahan. Lilitaw ang mga pagalingan. Sa ganyang mga pagnanasa, nag-uumpisang magkaroon ng mga paglalaban-laban sa isa't isa. Hahatakin tayo ng hangaring matanyag na gawin ang lahat ng paraan na pwedeng maisip. Kahit pa ikasira o ikawasak ng isang tao. Ganyan ang mga tao mapaghangad sa mga bagay. Kadalasan wala silang pakialam sa kung ano ang mangyayari sa iba. Basta ang mahalaga, umangat sila, makilala sila, matanyag sila, maabot nila ang kanilang hinahanap. Hindi yan makakabuti sa iglesia. Hindi magandang meron tayong ganyang hangarin sa ating puso. I-check mo ang iyong sarili. Baka meron kahit maliit lamang na ganun klase ng paghahangad. Alisin mo yun. Ihingi mo ng tawad yun. Pagsisihan mo. Lilikhayan ng malaking problema paglako. Lilitaw ang mga competition. Hindi tayo narito para magpaligsahan. Ang iglesia ay hindi isinilang para magpagalingan at magpaligsahan ng bawat isa sa kanilang mga galing. May mga pagkakataon ba na ikaw ay na-open o nasasaktan o di kayo naiinis kapag nakita mo o nalaman na merong mas magaling sa iyo? Merong mas magaling sa iyong kumanta, sumayaw, tumugtog? Na-open ka ba? Naiinis ka ba? O nagagalit ka ba? O ikaw ba'y naghihinanakit? Kapag hindi ka binibigyan ng pansin o hindi ka pinupuri sa iyong ginawa, ikaw ba'y nagtatampo? Nagtatanim ng sama ng loob o galit? Dahil puro lagi sila ang tumatanggap ng papuri, ikaw din naman nagsisikap pero hindi ka man lamang mapuri. Hindi ko sinasabing palagi, ngunit maaaring ang ganyang mga saloobin ay palatandaan na sumisilang sa puso mo ang isang mapaghangad na hangaring matanyag o makilala. Bantayan mo ang iyong paglilingkod. Bantayan mo ang iyong mga paggawa, ang iyong mga pagkilos. Baka hindi na tama ang iyong hangarin, kaya mo ginagawa. Sinabi natin ang iglesia ay katawan ni Jesus. Kaya dapat ay nagkakaisa tayong lahat at nagkakaisa sa ating mga paggawa. Paulit-ulit natin sinasabi yan. At yan ay paulit-ulit natin i-remind sa isa't isa. Subalit mahirap itong magawa o mangyari kung meron sa iglesyang mapaghangad ng katanyagan. Magiging pahirap at pasakit ito ng ulo ng iglesia, ng grupo. At magiging napakailap ng pagkakaisa para sa ating kumero. Huwag nating hayaan na tayo maging sanhi. Sa iglesia wala dapat pagalingan. Sabihin mo sa katabi, sa iglesia wala dapat pagalingan.
Sa halip, ang dapat na nakikita ay pagtutulungan para gumaling ang isa't isa. Wala dapat pagalingan, pero dapat tayo nagtutulungan para maging magaling at mahusay ang bawat isa sa kanyang paglilingkod, sa kanyang mga paggawa. Hindi yung kapag gumagaling ang isa, naiinis ka, kaya magsisikap pa din na pagalingin ang iyong sarili para mahigitan mo siya, hindi ganun. Nagbabahaginan tayo ng ating mga alam at kakayanan para tulungan ang isa't isa na humusay mula sa kanyang dating kalagayan. Ganun ang tunay na nagkakaisang iglesia. Tinutulungan ang isa't isa. Ang sabi pa ni Pablo sa Pilipos, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba. Hindi lamang ang inyong sarili, magpakababa kayo. Katulad ni Kristo. Sa pagpapakababay, ginagawa nating less, mga kapatid, ang tungkol sa ating sarili. At sa halip ay mas binibigyan natin ng malaking interes ang iba, ang kapakanan ng iba. Di ba't anong hirap maging kaisa sa mga gawain ng isang tao palaging isip ko, focus ay tungkol sa kanyang sarili. Tungkol sa kanyang sarili. Ang hirap na maging tunay na kaisa ng mga ganung tao. Puro tungkol sa kanyang sarili ang kanyang iniisip. Ang mga ganyang tao hindi mo maaasahang magmamalasakit sa isa sa iba at maging sa gawain ng Panginoon. Ang mga taong ganyan ay maaaring present, pero present sila para mag-entertain at hindi para magdagdag ng buhay at kalakasan sa iglesia. Sabi nga ng ilan, kasama pero hindi isa. Dapat ay, ang tama ay kasama at kaisa. Tanungin mo nga yung katabi, ikaw ba'y kasama ko at kaisa? Merong malaking problema tayong mga tao. Nang tayo ay isilang pa lang, meron ng naitanim na isang pag-uugaling ang hirap agad paliin. Ang tawag ko ay me attitude. M-E, me attitude. Yung puro tungkol sa iyong sarili ang concern. Pagkasilang pa lang natin mula bilang sanggol, bata, lahat ng atensyon, focus ay nasa atin. At yun ay nadala natin hanggang sa paglaki. Napipig natin yung ganung me attitude. Ako. Laging ako. Kaya naghihinaki tayo, nagtatampo tayo, naiinis tayo, nagagalit tayo sa mga tao nasa ating paligid kapag hindi nila tayo binibigyan ng pansin o halaga. O hindi nila tayo nagagalit tayo. Dapat ang mangyari ay mabago yun. Dapat from me, lumipat sa double E, we. From me attitude, patungo sa we. Ganyan ang isang mapagpakumbaba, kapatid. Hindi lamang sarili iniisip. Sa halip ay mas higit na palagi iniisip ang kapakanan at ikatatatag na iba. Ang mga taong ganyan, ang masasabi ko namang tunay na magiging katuwang natin at kaisa sa lahat ng bagay, hindi lamang sa ilan, kundi sa lahat ng bagay, sa mga gawain, at makakaasa pa tayo, hindi tayo iiwan hanggang kamatayan. Yan ang tunay na pagkakaisang meron sa iglesia at sana'y ganyan tayo sa isa't isa. Ang tunay na kaisa at tunay na kasama, walang iwanan hanggang kamatayan, magiging kaisa niyo ako at katuwang hanggang kamatayan sa lahat ng bagay, sa lahat ng nais ipagawa sa atin ng Diyos.
Tanongin mo nga ang iyong malayong katabi, ikaw ba'y katuwang ko hanggang kamatayan? Kaisa ba kita hanggang kamatayan? Mga kapatid, tayo yung mga binago nila lang na. Ang buhay natin hindi na nakasentro sa atin. Paulit-ulit na dinadaanan niya sa mga pag-aaral. Hindi na tungkol sa atin ang buhay na ito. Hindi lamang tungkol na sa atin ang buhay na ito. Isa pang pakinabang, kung sa iglesia ay matututunan nating tingnan at tunayan ang kapakanan ng iba, higit sa ating sarili, alam niyo ang pwedeng mangyari, walang sino man sa atin ang makakaramdam na hindi mahalaga. Walang makakaramdam na hindi mahalaga. Kung gayon, hindi natin kinakailangan magpatunay. Kaya pinapatay ng pagpapakumbaba ang paghahangad na magpatunay, makilala, matanyag. Walang makakaramdam ng gano'n. Dahil ang lahat o ang bawat isa ay nabibigyan ng halaga at pansin. Kung gano'n tayo sa isa't isa, meron bang makakaramdam na siya hindi mahalaga? Na siya hindi napapansin? Wala. Sa gayon, nakakamit nga natin ang tunay na pagkakaisa sa iglesia. Sikapin natin abutin ang halimbawa ni Jesus sa pagpapakumbaba. Yun ang sukatan ng ating pagpapakumbaba, mga kapatid. Ang iniwan ni Jesus na halimbawa. Kung si Jesus na Diyos, sabi doon, nagawa niyang bitawan ang kanyang karapatan para sa kapakanan ng mga tao, ano ang handa mong bitawan? Ano ang handa mong isakripisyo? Sa pagpapakumbaba, hindi pwedeng wala kang handang isakripisyo o bitawan. Kung si Jesus ay nagpakababa para ipagkasundo tayo sa Diyos, hindi ba nararapat din lamang na ganoon tayo dapat sa isa't isa? Alang-alang sa pagkakaisa, mas pipiliin natin magpakababa kahit ang hinihingi kapalit nito minsan ay ang ating karapatan at minsan kahit ang ating mga katwiran. Di baling isakripisyo mo ilan sa mga katwiran mo, nananatili namang matamis at masaya ang pagsasama niyo. Nagkakaisa kayo. Kaysa palagi natin ilalaban ang ating mga katwiran na ang resulta naman ay wasak na paglaban. Bilang ko, alam kong hindi lahat sa atin ay ganito. At wala naman siguro magsasabi sa atin at magkiklaim na ako'y humble na tao. Baka humble ba? Pero walang magkiklaim sa kanyang sariling humble siya. Pero hingin natin ang biyaya ng Diyos. Ang Espiritu ng Panginoon ay nanahan sa atin at yun ang tutulong sa atin kung paano natin yung magagawa araw-araw. Hindi natin kailangan ipagmalaki ang ating sarili sa iba. Hindi natin kailangan ipagmayabang na nagawa ko ito. Ang bait ko. Gawin mo lang kung ano ang nararapat sa buong pagsisikap ng larukan. At tutulungan din tayo ng Espiritu Santo para may sikatuparan. Pangalawa, yung pagiging gentle. Yung pagiging mahinahon o sa ibang salin yung pagiging mabait. Sa marami pong napansin ko sa maraming books at maging sa dictionary, pinakahulugan nila yung salitang gentle na power under control. Power under control. Ang ilustrasyon daw ay ganito, katulad ng isang strong medicine, gamot. Strong medicine pero gently cure ang ating mga sakit. Strong na mga gamot, pero gently, pautay-utay, pinapaghilom, pinagamot kung ano man yung masakit sa ating katawan. Yun yung isa sa ilustrasyon. Ang isa pa ay katulad daw ng
ng malakas na hangin sa dagat na yung nagtutulak sa barko, pero with control. O ang isa pa ay yung isang mabilis na kabayo, napakabilis na kabayo, ngunit under control ng tali na nakatali sa kanya. Ganun daw yung taong gentle. Ang taong gentle. Ganun inilalarawan ang taong gentle o mahinahon. Hindi ito katulad ng iniisip na iba na yung taong mga gentle ay mga taong mahihina. Kasi sila daw yung mga taong madalas sa inaapi, pinakawawa. Parang. Pero hindi talaga. Sa halip, masasabi pa nga natin, ito isang klase ng kalakasan na mayroon ng isang tao o isang mananampalataya. But with control. Ito ang wala ng mga hindi mananampalataya. At tanging tayo ng mga pinananahanan ng banal na Espiritu ang mayroon. Ito ang isa sa mga bahagi na wala sa kanila. Hindi nila kayang kontrolin ang kanilang sarili dahil nasa ilalim sila ng kontrol ng laman. Ang mga tao hindi gentle ay mga tao walang kontrol sa kanilang reaksyon, sa kanilang nararamdaman. Hindi nila alam at hindi nila kayang mag-react sa mga sitwasyon na hindi nadadala ng kanilang emosyon. Kaya nga siguro sinabi ni Pablo sa Efeso 4:26, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo magkasala, agad ninyong pawiin sa kalooban ng galit. Hindi ito talaga lubos na imposible mga kapatid na magawa. Yung agad na pawiin sa kalooban ng galit, mahirap yun sa mga taong lumaking magagalitin. Yung agad na pawiin ng galit, mahirap yun. Pero ang mabuting bagay sa ating mga mananampalataya, sa ating pakikiisa sa Panginoong Hesus, ang banal na Espiritu ay nananahan sa bawat isa sa atin. At dahil doon, binibigyan niya tayo ng pagnanasa at binibigyan ng kakayanan kung paano natin mapapakitunguhan ang ganitong mga tao. Alam niyo po yung mga taong hindi gentle, nakabatay madalas ang kanilang reaksyon sa kanilang mga nararamdaman. Kaya kung nararamdaman mo sa oras na yun, ay pagkainis, magre-react ka ayon sa iyong naramdaman pagkainis. Kung galit, magre-react ka ayon sa naramdaman mo ng oras na iyong pagkagalit. Walang kontrol. Ngunit ang isang taong gentle, mahinahon, nasa ilalim ng kontrol ng Espiritu Santo. Bakit ko nasabi mo? Ang desire ng Espiritu ay iba sa desire ng Ama. Yan ay parang nabanggit din yung Bernes. Ang ibig at kalooban ng Espiritu ay huwag makipagtalo. Ang desire ng Espiritu ay huwag makipagtalo, huwag makipag-away, huwag makipagbulyawan, huwag magtanim ng galit at sama ng loob sa isa't isa, huwag magkasala sa isa't isa. Kasi kapag huwag magkasala sa isa't isa, ang dulot ng Espiritu ay kapayapaan. Ngayon sinasabi natin ang ating sarili base sa kung paano ka nag-react sa mga sitwasyon at tao sa paligid mo. Sino ang may control sa iyo? Sino ang may control sa iyo? Kung ikaw ay mabilis sa magalit, sino ang may control sa iyo? Sa iglesia po, may mga taong madaling pakisamahan. Pero may mga tao ding mahirap pakisamahan, agad-agad. Maaaring sa umpisa ay maayos ang inyong pagsasama, ngunit habang nalaon, lumilitaw ang tunay na ugali ng isa't isa, at parang nagiging napaka-komplikado at mahirap sa inyo ang magsama.
o ang pakisama ng isa't isa. Parang sa mag-asawa, napakatamis ng una, pero 5 years, 10 years, habang lumalago ng pagsasama, lumalabas ang mga itinago kung sila mga dalaga at binata pa. Naglalabasan ang lahat ng pangit. Ganyan din tayo sa iglesia, mga kapatid. Habang tumatagal ang ating pagsasama, sadyang pinalilitaw ng Diyos ang mga pangit sa isa't isa sa atin para turuan tayo kung paano natin i-handle ang isa't isa despite ng mga pangit na meron tayo. At doon kailangan ang katangian ito. Kung naniniwala ka na bahagi sila ng iglesia, ng katawan ni Kristo, kailangan mo matutulong maging gentle sa pakikitungo sa bawat isa. Hindi lahat ay magiging kasundo natin palagi sa maraming bagay. May mga pagkakataon pang maaaring marami tayong hindi pagkasunduan. Pero hindi natin pwedeng gawing dahilan ang mga hindi pagkakaintindihan para ikaw ay humiwalay. Kung uso yun sa mag-asawa, sanang wala sana sa atin nun, sa iglesia hindi dapat ganun. Yung pag hindi na nagkakaintindihan ay nalayas, nahiwalay. Pinatulan kasi ng isa, pinatulan din itong isa. Nagpatulan sila. Huwag kayong magpatulan. Pag nagpatulan kayo, talagang doon ang punta nun. Be gentle. Kung mayroong mga hindi ka nais-nais sa isang kapatid, at sa iyo nakakainis, nakakagalit yun, alam niyo po ang sabi ng Biblia, doon sa binasa kong talata kanina, agad ninyong pawiin sa kalooban. Ang ulo kasi, agad ninyong pawiin kapag nakakaramdam ka, parang medyo nakakaramdam ka na, utusan mo na ang iyong kalooban. Oops, preno. Huwag mong hayaang magtuloy-tuloy ang nararamdaman mo. Ganun, tapos ang sabi ng verse, Ephesians chapter 4, verse 31, alisin na ninyo ang lahat, take note yung salitang lahat, ng sama ng loob, galit at takot. Kaya pawiin, and then alisin ang lahat ng iyo. Kailangan mo kasing pawiin at alisin agad sa puso ng anumang nag-umpisang damdamin against sa iyong kapatid. Dahil kapag hinayaan mo na nanatili yun, talagang ang resulta ay breakdown. Magkakaroon ng break. Ewan kung tama ako sa aking pakinig ng Biyernes, pero parang nabanggit ni Leiden nung Friday, na maraming mga relasyon o kaugnayan ang maililigtas at masasagip kung matututunan natin kontrolin ang ating desire o ang ating galit specifically. Totoo ito lalo sa ating bilang sa iglesia. Tumutulong tayo na mapanatili ang pagkakaisa at kapayapaan at the same time sa iglesia sa pagiging mahinahon natin na pakitunguhan ng isa't isa. Ano ang mangyayari, mga kapatid, kung puro bugso ng damdamin ang ating hahayaan kumontrol sa ating mga pagkilos o reaksyon at sa ating pakikitungo sa isa't isa? Ano ang mangyayari? Marami ang masisira. Marami ang mahuwasan. Meron pa naman talagang hindi pa naman maiiwasan na kapag talagang galit na galit, ay talagang makakapagsalita ng masasakit. Meron ba kayong narinig na galit, pero ang gaganda ng sinabi? Sa oras na mag-umpisang masira ang ating kaugnayan, masisira din ang ating pagkakaisa. Wala na kasing kabuluhang magsama at magkaisa pa ang dalawang taong hindi naman nagkakasundo. Kaya nga naghihiwalay ang mga mag-asawa. Wala nang kabuluhang magsama pa sila kasi palagi na lang silang nagtatalo.
Unang Korinto chapter 1 verse 10, sinabi ni Pablo ganito, yung huling bahagi, magkaisa kayo sa pananalita, isipan at layunin upang mawala ang pagkakababa. Sadyang hindi natin maiwasan minsan na dulot ng ating mga pagkakaiba-ibang mga kapatid. Magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Tao tayo. At habang nananatili pa tayo sa lamang ito, na makasalanan, talagang hindi maiwasan may mga pagkakataong darating na gano'n. Pero, huwag tayong papayag na maging mitsayo ng mga pag-iwalay. Humingi tayo ng biyaya sa Diyos na kahit sa ganoong mga sitwasyon darating, hindi magbabago ang ating pakikitungo sa isa't isa. Kahit mahirap, kahit sa mga panahong mahirap. Gamitin natin ang mga pagkakaiba-iba natin upang maging magandang oportunidad na matutunang makisama sa iba't ibang klase ng tao. Samantalahin natin ang mga pagkakaiba-iba na meron tayo para lumago tayo sa pakikisama sa iba't ibang mga klase ng tao. Kaya hindi solusyon na ikay umiwas, hindi solusyon na ikay umalis, o lumayo. Ang solusyon ay makipag-ayos ka sa taong yun. Nasabi pa ng Romans chapter 12 verse 18. Romans chapter 12 verse 18. Tingnan niyo po kung tama ang pinisulat ng karami. Ang sabi doon, hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Yan ang sabi doon ng karami. Hanggat maaari, makisama kayo sa lahat ng uri ng tao. O sa lahat ng tao. Ang panawagan ay hanggat maaari sa lahat ng tao. Ngayon, kung hindi mo ba kaya ngayon sa lahat, kasi siyempre kasama doon ang mga hindi mananampalataya, mag-umpisa ka sa iyong mga kapatid sa iglesia. Pagsikapan na makisama ng mabuti sa lahat ng iyong mga kapatid sa iglesia. Hindi ba't sinusuko nito mga kapatid? Ang banta ng mga pag-ihiwalay o pag-aaway. Kung ganito tayo makitungo sa isa't isa, na kahit meron kagalit-galit sa isang kapatid, maayos pa rin natin at pagsisikapang pakitunguhan at samahan. Aminin natin, ayaw natin sa ugali niya. Hindi naman masamang aminin yung sa sarili na ayaw ko talaga sa ugali ng kapatid na yun. Pero dahil siya kapatid ko sa Panginoon, mamahalin ko siya. I will be gentle sa kanya. Alam niyo po, hindi ko alam kung mag-agree kayo. Kahit sa isang taong nag-aalag sa galit, ngunit kung mahinahon mong pinapakitunguhan, mamamatay din yung alag niya. Mawawala din yung alag niya. Pero kapag nag-aalam mo sa galit, and then ikaw din ay nagsindi ng galit, sunog ang mangyayari. Ang mainamang pagtugon natin sa mga sitwasyon ay solusyon para magkaroon ng puwang ang anumang anyo na pagkakabahabahagi o kaguluhan sa iglesia. Mga kapatid, gusto kong sabihin ito, pakitunguhan natin ang isa't isa kahit pa parang hindi sila deserving sa ganoong pakikitungo. Pakitunguhan natin ang isa't isa ng mabuti kahit pa parang hindi sila deserving sa ganoong pagturing o pagpapahinga. Hindi ba totoo rin yan sa kaugnayan natin sa Diyos? Gaano ba naging ka-gentle ang Diyos sa tao? Sinabi ni Pedro na ang Diyos ay patuloy na nagtitimpi, nagtitiis para bigyan ng pagkakataon ng mga taong magsisi. And before tayo naging mananampalataya, nag-a-apply sa atin ang sinabi ni
Pedro iyon. Gaano kahabang panahon ang ipinagtimpi o gaano kahabang panahon ang Panginoon ay naging mahinahon na tayo pakitunguhan, hintayin. Kung ang Diyos ay hindi naging mahinahon sa atin, baka matagal na tayo natupok ng apoy. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay banayad magalit. Ang Diyos ay nagagalit din, pero banayad. Very gentle pa ang kanyang pagkagalit. Ganyan ka ba magalit, mga kapatid? Nagagalit pero banayad. Paano kayo yun? Banayad kung magalit. Paano pinakitunguhan ni Jesus ang mga kasalanan nung siya'y narito pa sa lupa? Kahit may mga pagkakataong kinakanti siya ng mga taong galit sa kanya, hindi siya kailangan sumagot ng pabala. Kahit sa panahon siya pinarusahan at pinahihirapan, nanatili siyang mahina. Ang masamang pagturing sa kanya ng mga tao, ginantihan niya ng kahinahunan. Sinuklian niya ng kabaitan. Never siyang pumatol sa kahit kanino. Never. Sabi ko sa inyo kanina, huwag kayong mapatol. Hindi ito nangangahulugan na mamumuhay na tayo ng nagpapapi. Ang ibig ko lamang sabihin, mas pipiliin natin na higit na makakabuti para sa iglesia, para sa kaugnayan natin sa isa't isa, o sa kapakanan ng kabuuan ng iglesia. Sa pantalata sa 2 Timoteo, chapter 2, verse 24, ay nagsasabi na ganito. Hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos sa halip. Dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat. Mahusay at matyagang guro, mahinahon niyang ituwid ang mga sumasalunod sa Kanya. Baka sakaling sa ganitong pagay, bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisit kumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman ang katotohanan. Dito ay hinihikayat at inuutusan tayo na huwag makipag-away, maging mabuti sa pakikitungo, sa lahat, maging mahinahon, at mahinahon ituwid ang isa't isa. Tapos mayroon pang nagsasabi dito sa huwag mong gantihan ng masama ang masama. Sa halip, gantihan mo ng mabuti ang masama. Mga kapatid, that is power under control. Tanging ang mga pinananahanan lamang ng Espiritu ang maaaring makagawa nito. Kung iisang Espiritu nga ang mananahan sa atin, iisa din lang na dapat na hangarin natin sa isa't isa. At iisa ang gusto nating mangyari, ang magkaroon ng maayos na kaugnayan sa isa't isa. Napansin ko na kahit mismo ang Espiritu na nananahan sa atin, napaka-gentle. Kung hindi gentle ang Spirit, baka matagal na tayo nang iniwan. Gaano kaya karaming pagkakataon na nagigrieve natin ang Espiritu Santo dahil namili ko tayo sa ating pagbubuhay. Pero ang Espiritu ay hindi tayo nilubayan. Nananatiling namin, hindi umakalis. Kaya gusto kong sabihin na hindi pag-alis ang solusyon sa mga sigalot natin sa isa't isa. Hindi ang pag-absent sa mga panambahan at gawain ang solusyon sa mga tampuhan na mayroon tayo sa isa't isa. Harapin mo. Sa halip tularan natin ang halimbawa ng Panginoong Hesus sa pagiging mahinahon. Harapin mo ang mga tao. Harapin mo ang mga galit sa iyo. Harapin mo ang mga ayaw, ang mga taong masama ang turing, ang pagturing sa iyo. Kapitunguhan mo sila. Sa pamagitan ng pagiging ganito, naaalagahan natin, naiingatan natin ang pagkakaisa sa Iglesia.
Pinililigtas natin ang isa't isa sa banta na paghiwalay. Pangatlo po at panghuli ay yung pagiging matyaga. Sa dictionary, ganito ang ganito siya binigyan ng tawag. Able to accept or tolerate delays, problems, or suffering without being annoyed or anxious. Dito yung mapapansin natin ang pagiging matyaga ay tumutukoy sa may kaugnayan sa ating pagtanggap sa isa't isa, pagtutolerate o yung pagpaparaya at pagtitiis sa isa't isa. Katulad ng pagpapakumbaba, pagiging mahinaw, ang pagiging matyaga, napakahalagang katangian dapat taglayin ang mga hinirang ng Diyos para sa pagkakaisa. May mga bagay sa ating sarili hindi kaaya-aya. And vice versa, may mga bagay sa kanila na hindi kaaya-aya sa ating paningin. Bagaman mayroon na tayong bagong buhay kay Kristo, hindi ito nangangahulugan na agad magbabago rin ang ating mga ugali at kilos bilang tao. Lalo pat sa mahabang panahon ay naging ganoon ka. Kung sa mahabang panahon di kayo lumaking magagalitin, maangas, kumilos, madaldal, chismosa, kung sa mahabang panahon ay ganun ka, hindi agad-agad biglaan na magbabago. At yan ay totoo sa atin lahat. Anuman ang pangit na ugaling meron ka dati, hindi lahat yun ay agad na mawawala at magbabago. Ano ang gusto kong sabihin? Kailangan nating maging matyaga na hintayin ang isa't isa na lumago. Kaya huwag tayong magtataka kung iniisip natin mananampalataya na, pero ang dali pa rin magalit. Mananampalataya na, pero ang angas pa rin kumilos. Nayayabangan tayo. Huwag natin aasahan agad na mawawala. Kailangan natin maging matyaga na pakitunguhan ng isa't isa hanggang sa malaguan kung mapagtagumpay nila ang mga pangit na yun sa kanilang pagkatao. Dahil hindi naman tayo, noong una, pinagtyagaan din tayo ng ating mga leader, pinagtyagaan tayo ng mga nag-alaga sa atin, hinintay nila ang ating paglago. Kailangan ganoon din tayo sa isa't isa. Maging matyaga na hintayin ang paglago ng iba. Ang sabi ng unang Tesalonica, chapter 5, verse 14, pinakikiusap namin, mga kapatid, na inyong paalalahanan ng mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob, at kalinahin ang mga walang kaya, pagtyagaan ninyo silang lahat. Pinakikiusapan ang bawat isa na maging matyaga sa kapatid. Ano daw? Maging matyaga sa pagpapaalala, sa pagkalinga, sa pagpapasigla sa mga kapatid, dahil doon sa mga mahihina. Pagtyagaan natin ang mga bagay na ito na gawin sa isa't isa. Lahat tayo pasok dito. Lahat tayo may bahagi sa bagay nito. Merong mga taong mabilis na mag-uwi, mga taong mabagal. Ano ang gagawin mo dun sa mabagal? Pababayaan mo. Dahil mabagal siya, iba ang pagturing mo. Huwag natin mamadalin. At kainginipan ang pagbabago. Proseso ito, mga kapatid. Proseso ang pagbabago ng ugali ng tao. Maging ang Panginoon ay mahabang panahon tayong pinagtyagaan, pinagtiisan, at kahit hanggang ngayon, patuloy tayong pinagtitiisan, pinagtsatsagaan sa ating mga kahinaan.
Lalo pat ang iglesia naman ay binubuo ng iba't ibang klase ng mga tao, kabataan, matatanda, iba't iba ang mga ugali. Tayo binubuo ng mga imperfect na tao. Walang perfect sa atin. Kung lahat tayo perfect, hindi na natin kailangan pagsikapan pa ang mga bagay nito. Kung lahat tayo perfect, hindi na natin kailangan mag-aral pa ng ganito at pumunta sa bahay-sambahan para makinig ng ganito mga mensahe. Nobody is perfect. Kaya nga kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin maging matyaga sa isa't isa. At tulungan ang isa't isa. Kung walang perfect sa atin, kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin maging handa na magtiis at tanggapin ang kapintasan ng isa't isa kung gusto natin mapanatili ang pagkakaisa. May mga pagkakataon na titiisin na lang natin kahit nasasaktan tayo o nasaktan tayo ng kapatid. Kahit masakit, kahit mahirap sa loob, sa halip na pumatol, titiisin mo na lamang at unawain. Alang-alang sa pagkakaisa. Sabi ni Pedro, unang Pedro chapter 2 verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirap sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya ay kustain, hindi siya dumating. Nang siya ay panirapan, hindi siya nagpagtag. Nanalig siya sa Diyos ng katalungan sa kanyang pagkamatay sa krus, nila niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuloy na natin iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya gumaling sa pamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw, ngunit pinipon kayo muli ng pastor at tagapangalaga ng mga tayo. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi pala ng pagkahirap sa atin ng Diyos. Kung gayon, anuman ang madidiscover natin na ugali sa isa't isa, pangit na ugali sa isa't isa, sadyang meron tayong pagtitiisan pala. Aminin man natin hindi, meron mga ugali na ayaw natin sa isa't isa. Hindi lang tayo naimik. Pero may mga bagay kayong ayaw sa akin, may mga bagay kayong ayaw sa kanya, at ganoon din naman siya, may mga bagay siyang ayaw sa iyo. Ikinaiinisan niya. Pero alam-alam sa pagkakaisa, pinipilit natin pagtyagaan na lang, tiisin ang mga pangit na yun, at magpanalangin na para mapagtagumpay na mga pangit na bahagi ng ating pagkakaisa. Kaya meron tayong mga pag-aaral, meron tayong mga gawain. Hindi na baling nasasaktan tayo, nagtitiis. Huwag lang tayong maging cause o dahilan para hindi tayo nasaktan. Ulitin ko, hindi na baling ikaw ay nasaktan o nagtitiis ngayon. Huwag lamang ikaw ang maging dahilan para masaktan ang iba. Sabagay kung iisipin, wala naman sa ating lugi at nakakalamang pagdating sa bagay nito. Dahil kung lahat naman pala sa atin ng mga hiniran ng Diyos ay may tiisin, at lahat tayo may kanya-kanya mga pangit na ugali, pantay-pantay lang tayo. Wala nakalalamang sa atin pagdating sa bagay na yun, pare-pareho tayo ng kalagayan. At pare-pareho ang inaasahan sa ating lahat. Kaya kapag ang mga ugali nag-uumpisang magkiskisan, again ang paalala, huwag kang mapapol. Tiisin mo lang, tsagain mo lang. Ang pagpatol kasi palatandaan ng isang impatient na tao.
impatient na tao. Hindi makahintay, hindi makatiis, hindi makapagpigil. Gaano man kagalit-galit o kainis-inis ang isang tao o sitwasyon, huwag emosyon ang pera. Sa halip, ang isip ay paganahin at utusan mo ang iyong damdamin. Tumahimik ka. Huminahon. Dahil sa oras na pumakul ka, tapos na ang laban. Ang sabi sa New Living Translation, ganito po ang saling Ephesians verse 2, New Living Translation version. Be humble and gentle, be patient with each other, making allowance, namin po yung salitang allowance, maglagay ng kwanta, space, for each other's faults because of your love. Ulitin ko, be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. Lagi daw tayong magtabi o magbigay ng allowance sa isa't isa. Sa pagkakamali ng isa't isa, sa gayong paraan, hindi tayo masasagad sa ating kaugnayan sa isa't isa. Hindi tayo maupos. Ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin, mga kapatid, ganito. Expect mong magkakamali siya isa. Don't expect na siya hindi magkakamali. Expect mo na siya magkakamali talaga. May mga pagkakataong magkakamali siya. Dahil siya imperfect na tao. At ganoon din naman, ako o ikaw sa kanya, dapat ina-expect din niya na may mga pagkakataong magkakamali siya. Magkakamali ka. Makakasakit ka. Masasaktan natin ang isa't isa. Maglagay tayo ng gano'ng expectation sa isa't isa para huwag tayong mabigla sa isa't isa. At huwag natin ikagulat, ganyan pala yung tao yan. Maglagay tayo ng gano'ng allowance para huwag natin isipin na hindi nakarapat-dapat pang isama na tao. Sa aking pagtatapos po, sinabi ng nakaraang mundo na ang pagkakaisa ay binuklod ng kapayapaang galing kay Kristo. Ngayon, ganito naman ang sinasabi ng Colossus 3:14. Actually, kung tutusin, 4 na punto talaga. Pero, pininig kong pang-conclusion ng ika-4 ito. Colossus chapter 3 verse 14 nagsasabi ng ganito. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Upang mapanatili natin ang pagkakaisa, kailangan maghari sa puso natin ang pagmamahala, ang pag-ibig. Ang pagmamahal ng Diyos ang nagtulak sa Kanya para gawin ang Kanyang ginawa para sa tao at sa iglesia. Ang pagmamahal din ito ng Diyos ang nagpapatuloy na dahilan bakit nag-i-exist ang iglesia. Ganoon din dapat tayo sa isa't isa. Kung meron huling dahilan, kung lahat ng mga bagay ay ginawa mo na, pinagsikapan mo na, and yet wala pa rin nangyari, kung meron ang pinakahuli na dapat maging dahilan para manatili kayo nagkakaisa, nagsasama tayo bilang isang iglesia, ay yung pagmamahal ni Kristo. Yung pagmamahal na tinanggap natin kay Kristo. Ang sabi ng Kawikaan 10:12, sari-saring kaguluhan ng bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay nagpapaumanhid sa lahat ng kasalanan. Parehong kaisipan na sinabi ni Pedro sa unang Pedro 4:8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Nagpapaumanhid sa lahat ng kasalanan, pumapawi ng maraming kasalanan. Iyan ang kapangyarihan ng pagmamahal, mga kapatid. Kung painiralin lang natin ang pagmamahal, tiyak na walang anumang problema o gusot sa iglesia ang hindi masusolusyonan o maisa sa ayos.
Sa unang Korinto chapter 13, kahit hindi na po tingnan, ay doon ay i-define ni Pablo ang meaning ng love. At alam niyo ba na itong tatlong binahagi kong punto ay kasama sa mga meaning of love. Ang sabi niya doon sa unang Korinto chapter 13 verse 4, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi na naghilig, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ng pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa, hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtiyatyaga hanggang wakas. Ganyan ang pag-ibig na gusto ng Diyos na umiral sa ating mga puso. Hindi ba dyan ang ating mensahe ng umaga? Meron lang pala isang salita para i-define ang lahat ng ito, love. Kapag ang mga bagay sa ating pagsasama ay maaaring nagiging mahirap, mga kapatid, nagiging mabigat na, balikan natin ang pag-ibig ni Kristo. Baka hindi naman talaga ang ugali ng mga kapatid ang problema. Kaya hindi tayo nahihirapan tayo makitungo sa isa't isa. Baka ang talagang problema ay dahil wala kang pagmamahal sa puso mo. Baka wala yung love na yon ni Jesus sa puso. Mag-renew tayo ng ating sarili sa Panginoon. Humingi tayo ng extension ng pagmamahal sa lahat ng klase ng tao. Idalangin natin ang pag-ibig na meron tayong maging katulad ng pag-ibig ni Jesus, unconditional love. Kahit hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal, minahal tayo, ganun din tayo sa isa't isa. Kahit hindi sila maging parang karapat-dapat, pipiliin natin na sila ay mahalin. Naway ang pag-ibig ni Kristo ang tumulong sa atin upang lagi nating napiling ang magpatawad, manawa, magpakumbaba, guminaw at magtiyaga, at willing na ibigay ang sarili para sa ikalalakas ng isa't isa. Pangwakas kong talata sa unang Pedro 4:8 ay nagsasabi ng ganito. Kung meron kayong pagbuhit ay buhitan ninyo. Unang Pedro chapter 4 verse 8 ay nagsasabi ko ng ganito. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay bumabawi ng maraming kasalanan. Mga kapatid, hanggat mayroong pagmamahal sa ating puso, walang kasalanan sa isa't isa ang tunay na magtatagal. Panalangin ko na tayo magbulod lagi ng pag-ibig ni Kristo at yung pag-ibig ni Kristo ngayon ay palaging maghari at manahan sa ating mga puso. Kahit anuman ang mag-arise ng mga sitwasyon sa ating buhay at sa kaugnayan natin sa isa't isa, subukin man tayo ng panahon, hindi matitinag ang iglesia, hindi masisira ang iglesia, hindi mawawasak ang pagkakaisa ng iglesia, dahil nariyan ang pag-ibig natin sa isa't isa. Tayo kayo manalangin. Panginoon, hinihingi po namin ang iyong biyaya para sa bagay dito na ating narinig. Hindi palaging madali para sa amin, dahil nga sa katotohanan kami mga imperfect na mga tao. Ngunit salamat sa biyayang dumadaloy sa aming mga buhay galing sa inyo, na ang mga bagay ito hindi imposibleng magawa natin. Lalo pat narin ang banal na Espiritu na nananahan sa bawat isa sa amin. Tumutulong sa amin, tumutulong sa amin, nagbibigay sa amin ng lakas para magawa ang lahat ng ito. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kaming makarating sa ganitong klase ng mga pag-uugali o katangiang dapat taglayin bilang mga hinirang para sa pagkakaisa, para sa ikalalakas, at para sa patuloy na ikatatatag ng iyong iglesia. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin at gamitin niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin na maging kalakasan ng isa't isa. Para ang lahat, Panginoon, at ang buong iglesia ito
ay magpapatuloy isa sa katuparan ng mga bagay na nilayo para sa atin. Pinupuri ka po namin at pinasasalamat. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoon.